Magandang hapon po sa inyo mga ma'am. Hello po. Saan casino po ito ma'am? Excelsius po. Sa Eastwood po siya nakalocate. Excelsius po. Excelsius sa Eastwood. Excelsius Data Incorporation po. Okay. Saan building po? Cyber Mall po. Apo, sir. Eastwood Libis po. QC. Okay. At ang may-ari ay si Attorney Dan Roleda. Yes, po. Okay. Bakit di kayo sinisweldo na isang buwan na? Ano ra pong Hindi reason? lang po isang buwan, sir. Since po sir, August, delay na po. Tapos, iba't ibang reason po yung sinasabi niya. Ano po mga reason halimbawa? Yung mga gera po, sa ibang bansa, bank transaction. Bakit yung client nyo ba from outside the country? Ayun po yung sinasabi Yun po niya, yung sir. sinasabi sa amin, sir. Online kayo, tapos may camera. Yes po. Ano dinidin niyo po? Baccarat. Opo, bakara. Tsaka po, Dragon Tiger, Roulette, Sikbo. Ang binibigyan na reason yung gera. Yes po. Iba-iba po, sir, yung Sobrang laki sinasabi na po ng nilang pera, hindi reason daw eh. po mapasok Labas po yung sa, sa Sobrang laki ng airport. pera, hindi mapasok. Opo, hindi po mapadala sa airport po. Yun po ang laging... Ibig sabihin, cash yung pera, dadalhin dito? Opo, Opo. ganun I don't po. think so. I think money transfer ata yan. Pero nung mga nakaraan, okay kayo, nagsisweldo kayo na maayos. Hindi po. Hindi. From the start, Partial po lagi, sir. installment. Gano'ng katagal na po dun sa casino kayo? Ako po 7 months po ako this month. Tapos tinanggal po nila ako ng November 16 dahil daw po sa attitude kahit hindi naman po. Ako din po, 7 months. Tapos, tinanggal din po nila ako ng biglaan after ng duty ko. Tsaka lang po nila sa akin sinabi. Siguro Tinanggal walang po pambayad nila na. ako. Doon pa lang, meron ng bad indication na Yes, tatanggal sila. Siguro wala silang pambayad. Nakakausap niyo po yung may-ari. Hindi na po. Binlock po kaming lahat, sir. Lahat kayo nakablock. Opo. Never niyo nakausap to ever since. Hindi po. Ganun po siya pagka ex-employees po. Binablock po talaga Block po nila. talaga. Or unfriend, sinasabi po talaga yun sa briefing na lahat nang wala na doon, kailangan daw po i-block kasi negative daw po yung dala nila. Pero hanggang ngayon, meron pa rin yung casino. Opo, Ongoing. yes Opo. po, sir. At na-check natin, wala silang BPLO license. Wala daw po pasok sa PAGCOR. Ba't walang pasok sa PAGCOR? It's Friday. Kung walang permit sa BPLO, dapat masara to. Tapos idol, sinasabi pa po nila sa amin sa orientation na under daw po sila ng PAGCOR. Magandang hapon po, Attorney Mirasol. Yes, good afternoon po sa inyo, sir, at sa ating mga tagapakinig at Ito sa po. ating mga Itong mga workers. online casino, di ho ba dapat registered din to sa DOLE? Yes, sir. Lahat po ng establishments must be registered with DOLE po. Okay. Na-check nyo na ho ba kung registered sa DOLE itong Excelsius Data Company Incorporated? We will check din po agad. Attorney Roleda, magandang hapon po, sir. Attorney. Senator, magandang hapon. Kumusta po kayo? Mabuhay kayo. Yes, sir. Yes, sir. Sir, andito po Yeah. yung mga dealers nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anin po sila na hindi po naswelduhan. Alam mo, Senator, mabuti on the air tayo. Opo. Mga yan kasi, they were terminated for just cause. Hindi totoo yung sweldo na hindi binigay. It is because under our contract, they are forfeited at they are less than 6 months in employment. So we have to impose penalty on their, kasi yung isa dyan ng gulo, ng away, nagbanta, yung iba naman absent, yung iba madami Tama. Senator. Tama. Pero sir, di ba, dapat meron sila at least man lang memo, warning. Meron sila. Meron ba yung warning? Tapos yung warning na yun, pinirmahan nila na yes. Yung ayaw nila problema naman, pero we have the proof. Hindi, pero po, attorney, you know better, abogado po kayo, dapat kapag kayo po ay nagbigay ng memo at warning sa inyong mga empleyado, dapat they are aware of it at permado nila yung memo na ibibigay nyo para sa next time, pag sila po ay tinanggal na dahil makulit pa rin at tuloy-tuloy pa rin sa ginagawang violation, then you can use those warnings that been given to them. Meron silang mga memo at saka notice slips. Yung siyempre yung tinanggal sila, Senator, di na tinanggap na yung letter. Pero we have proof that we serve it to them because we have all the records naman saka sa mga text messages. Kayo raw, may mga violation daw, makukulit, sige po, ma'am. Sa 6 months ko po, never po akong absent. Late meron, pero wala pong absent. Kaya, ano sinasabi niyang Ayan po. Anong pangalan mo, ma'am? Vanessa Jimenez? Okay, si Miss Vanessa Jimenez, never daw siya nag-absent. Medyo na late daw siya minsan, pero yun lang kanyang violation. Bakit siya matanggal? Dahil lang po sa na-late siya minsan? Tiyo, Senator, yung kanyang boyfriend, inaaway yung kumpanya. Meron kami mga post sa Facebook. We can send it to your office. May Na nag-post, minumura kami,
Pinapagalitan kami. So, she became a threat to the office. Then, in fact, we are filing a cyber libel case against her boyfriend. And it is now with the lawyer. Kasi we have all the Facebook screenshots saka mga time of posting. Medyo mabigat po yung mga post ng boyfriend niya. So, for the security of the office, we have to protect the company because of the threat and also the malicious statements in the social media. Totoo ba yun, Vanessa? November 19 po, pumasok po ako. May nag-post po sa kanya na ex-casino dealer na galing din po sa kanya na nagpo-post ng awareness para sa mga mag-a-apply bilang casino dealer. Kumbaga, nag-comment dun yung partner ko na delay kami sahod namin, yung experience ko. Pero nandun pa rin po ako noon. Granting na meron pong violation, ito mga empleyado nyo. Sabihin na natin, for the sake of argument, lahat sila ay may violation tulad ng sinasabi mo. Pero would that be grounds na para yung kanilang mga sweldo i-hold at hindi na ibigay at sa summary talagang agad-agad sila tatanggalin? Dahil po summary, Senator, ang pagtanggal, we have a process that we follow. We talk to them, we give counsel. Pero yung sweldo nila, kasama naman lang, yung sweldo nila ng 1 buwan o 2 buwan, ibigay. Maliban na lang kung sila ay merong utang dyan, o maliban na lang kung kasama doon sa pinagpirmahan, meron silang nawala ng mga gamit. Tama po kayo, Senator. Yung aming forfeit, yung last salary lang. Kasi it's in the contract. That's part of the damages kasi that we impose based on the law, on the Supreme Court decision, that we can forfeit salaries if there are violations, especially if there are less than 6 months. Attorney Mirazol? Yes po. Meron na po Supreme Court ruling na pwede na po i-forfeit agad yung salary if there are less than 6 months at meron pong violation, lahat ng salary forfeited agad? Kung probationary, hindi naman po kasi services rendered po yun. Yung forfeiture of salary, hindi po kasi service rendered naman po, entitlement po niya yon ng ating worker regarding the back pay or yung mga hinold. At saka hindi naman po dapat ino-hold kaagad yung for damages yung salary. Within 30 days they have to settle kung may mga accountabilities po. No, may mga accountabilities po na kailangan bayaran, then that's it. But it must be within 30 days po na isettle na kailangan ibigay yung dapat na ibigay like back pay sa ating mga worker. Okay. Attorney... I agree with the lawyer. I agree with her. Apo. Attorney Dan, naireklamo ka na rin pala sa amin dati. Ikaw pala yung naireklamo na noon. Apo, ako po yung... Oo, dati yun. Yung tumakbo ko senador noon. Oo, hindi kayo nanalo. Ano po? Apo. So, Attorney Dan, ganito na lang po. Kasi wala ho kayong permit sa BPLO. Na-check na po namin. Mayroon kami business permit. Mayroon. Na-check nyo? Mayroon. Meron po ba? To your office. I can send you a copy of a permit. Sige. Ganito na lang po, Attorney Dan, kasi kung hindi po natin maayos to dito, ako po yung magpapatawag ng Senate hearing, ipapatawag ko po yung DOLE, kasama po kayo at saka yung PAGCOR para magkaalaman. Ang request ko lang, Senador, kung mag-public apology sila doon sa Facebook, kasi nag-ugat tulat sa Facebook nagpo-post sila ng araw-araw, tinitira yung office. Teka muna. Pag hindi naman ako kausap, magpa-public apology bago niya ibibigay yung sweldo? Hindi naman. Itigil lang nila yung Facebook. Itigil lang. I don't need public apology. Hindi, siguro sir, ang gawin niyo po, ibigay niyo po yung kanilang sweldo and then kung ano man yung mga gusto niyo pong ipa-delete sa kanilang Facebook account, i-delete nila. Fair enough? Okay, fair. Very fair yun. Okay. But if they stop attacking the office, Senador, you are right, then ano po? Malit lang naman, tulong ko sa kanila yun. They entitled to it also. Actually, mga yan, Senator, just to make it clear, ibibigay naman sa kanila, but they kasi did not stop posting sa Facebook. Tapos tinatakot pa kami, tulfo. Sir, kahit na siguro ako, sir, kung halimbawa hindi ako binayaran, ako isang ordinaryong empleyado, ako hindi binayaran ng aking amo, magpo-post ako sa Facebook dahil talagang totoo naman hindi ko binayaran, so hindi ako nagsinungaling. Why not? Okay. Di ba? Okay lang po mag-post sa Facebook. Huwag lang po yung minumura kami na minumura? Wala po. Wala na po. Sige, magsalita kayo. Wala pong mura po dun sa experience lang po namin sa company yung sinasabi po namin sa Facebook. Sinasabi niyo lang kung ano experience. Yes. Never yung minumura si sir ninyo. Never yung minumura yung kumpanya. Okay, kinikwento niyo yung karanasan niyo.
Ayan po, alam nila na attorney ka, bakit nila mumurahin ka na alam nila may kalalagyan sila kapag minura ka? Senator, I will send to your staff later. I will talk to them. Screenshots ng mura nila sa Facebook. Okay. I will send it to you. Pero anyway, that's beside the point. Your lawyer is right. Within 30 days, if they can settle it, then we will call them. I assure you that, and your office can check. Ganito na lang po, sir. Kasi kayo na pong tumawag. Opo. Simply po, I will follow you. Yes, sir. And I will forgive them, but they should stop attacking the company. And I will send to your office for record purposes lang lahat ng mura nila sa Facebook saka sa mga social media. Okay. I have shots of everything. Opo. But So, I will follow what you said, Senator. Thank you. Opo, sige po. So bukas po ay sasamahan po namin sila dyan at may bibigay na po yung kanila mga sweldo. Tama po, ano? Bukas po, Saturday, Sunday po. At wala pong office ang admin. Sa Monday. Sige, may gusto magsalita? Attorney, hindi naman po yung sa Facebook yung pinag-uusapan natin dito, yung salary po namin. Kasi Hindi, ako po... Siyempre, may effect kasi yun dahil kayo nagtitira, nagsasalita ng mga wala naman po foul words dun na sa sinasabi namin. Talagang baka experience lang po. Sino to? Baka ikaw wala, baka yung iba mayroon. Hindi naman iba-ibang kaso. Tsaka sana po marilis talaga yung sahod namin kasi ako po kakastart ko lang nitong October 17. Then dapat ang sahod namin is 15:30. Noong October 30 po, hindi nila nirelease yung sahod ko. And then nag-decide na ako na mag-resign nitong November 4. Ang sinasabi nila is forfeited na daw. Sabi ko, bakit po forfeited? Dapat i-release nyo pa rin yun kasi nga, ang pasahod nyo is October 30. Ang sinasabi nila, forfeited daw kasi immediate resign daw po ako. Ikaw po, kung October 17 ka na-start, attorney, may screenshot po ako na usapan namin ni HR. Yun po yung sinabi sa akin ni HR. Na forfeited na, sabi ko, pinaglaban ko po yun kay HR. Sabi ko, ma'am, bakit po i-hold nyo yung October 30 ko? Dapat ang i-hold nyo na lang is yung November kasi yun na yung hindi na ako Attorney, sandali. May mga netizen nagsabi, buti na lang hindi nanalo si attorney. Kapag nanalo to, patay tayo. Okay lang, Senator. Bakit nanalo po kayo? Yan ang mabuhay kayo. Apo. Hindi kasi attorney, suki na pala kayo dito, ano? Kasi dati na pala kayo nareklamo noon, panahon. Police. Pareho, okay lang po yun. Basta nasa tama lang tayo. I agree with you, Senator. Opo. So, Tuesday na yan kasi wala tayong office bukas. Saturday, Monday, sa holiday. So, Tuesday po, sasamahan po namin sila. Ha? Monday, okay? Bigay nila mga Gcash nila. Papadala ko lang sa kanila para tapos na. Monday, holiday? Monday po, holiday. Okay. Tuesday, sir, pupunta po kami dyan. Sasamahan po namin sila na para maibigay po lahat ng sweldo up to the last penny. Kung hindi po, sir, magpapaumpisa po ako ng Senate hearing. Kami na po ang pupunta sa office ninyo para dalhin at doon na tayo magkita sa office nyo sa Tuesday. Napag-uusapan na po namin yan na hindi kami papayag na patagalin pa. Gusto po namin. Ngayon din po kasi ganun din naman po sinasabi nyo. Next week i-release ngayon po, attorney, mamayang diyan ka lang naman sa sa Quezon City? Opo. Libis, so 6 o'clock, kaya? Pakiready na po. Wala na pong office, wala na pong bangko. At saka, Aabot. Friday po ngayon. Excuse me, attorney, ang sabi mo last November 3 ka magbibigay, October 15 at October 30. Ang nakuha lang namin na salary is October 15, pati ang 13-month pinangako mo din ng November 3. Anong petsa na? O nga pala, 13 month, dapat ibigay din. Yes po. Lagi po silang ganun, sir. Ang alibay po nila, remittance, gera po sa Israel. Yun po, paikot-ikot lang po dun yung alibay. Opo. Lagi pong ganun. Hindi naman huwag niyo please i-take advantage sa kay ginagalang natin Senator na magsinungaling din kayo. Sa tama lang tayo, okay? Huwag niyo ibahin ang istorya kasi kanya-kanya kayong kaso, iba-ibang kasi case. May screenshot po ako, attorney. Sorry. Saka 200 ng empleyado natin, kailang naman ang nagreklamo. Hindi naman reklamo. Excuse me po. Marami po kami, attorney. Actually, natatakot lang sila. Kasi ang sabi, ibaban kami sa lahat ng casino na yung lahat ng pag-apply namin casino is ibaban mo kami. Yun ang sabi nyo po. Kaya takot kami noon na umalis dyan sa Excelsius na company nyo po. Ma'am, akong bahala, hindi kayo baban. Tatawagan ko yung PAGCOR. I'll make sure na magkakaroon pa ulit kayo ng trabaho. Thank you po. Katatawagan ko po yung mga kasinong applyan nyo. Ipapaliwanag ko na kayo po ang naapi dito.
Ma'am. Since po nabuntis ako, December 2022 po, yung orientation po, sabi daw po yung benefits paid by the company. Then, magpa-file na po sana ako ng maternity notice sa SSS. Pagtingin ko po, wala pong kahit isang hulog. Mind you, attorney, FYI, Senator, malas mo lang, ako po ang Senate Vice Chairman ng sa Senate Committee on Games and Amusement. Kaya ko pipatawag ang PAGCOR. At kapag pinatawag kong PAGCOR, pinaimbestigahan ka, baka kapag may naisilip doon na problema ka doon, mapapasara ka. And I'm not going to hesitate to do that. And I will use that. No, I will use my position as Vice Chairman sa Senate Committee on Games and Amusement para mapatigil yung mga ginagawa mong hindi maganda sa iyong mga empleyado na naapi palagi. Pangalang beses na po kayo na reklamo po dito. Senator, yung mga yan kasi, yung iba, 1 month pa lang, 2 months, wala pa talagang mga isip. Sir, believe you, kaya ko ipatawag ang PAGCOR kahit na wala pong Senate hearing. I can always ask PAGCOR to come to my office in the Senate kasama to mga complainant para paimbestigahan ka. I agree with you, Senator. That is your authority. And I submit Kaya nga, itigil mo na po yung pang-api sa mga empleyado mo, sir. Bayaran mo na sila para mawala ng problema and then ituwid mo na lahat ng pagkakamali. Kung ano may mga ginagawa nyo, sistema, mga baluktot, mali mga pulisya, ayusin nyo po para tuloy-tuloy po yung pagninegosyo nyo. Sige, salamat po, Senator, sa payo nyo. You know, we always try very hard to do everything. Pero, sabi naman, Senator, ng mga empleyado, mag-behave din kasi sila. Hindi mo natin pwede payagan kasi nag-aaway sa opisina rin. Nababantaan ng buhay kasi sa selo, sa lalaki. Sir, respect begets respect. Ibig sabihin, magpakita ka na kagalang-galang ka para galangin ka ng mga tao mo. Pero kung magpakita ka na ikaw ay balasubas, mawawalang respeto sa iyo ang mga tao mo. Ang mga kaaway naman nila kasi na ito, kapwa-empleyado rin, hindi naman company. Anyway, Senator, I will obey you, I will follow you. Yes, sir. Tuesday na lang po at we will go to your office and then we will... Excuse me po. Hindi po kami papayag, attorney, kasi November 3 November 3 Walang opisina ngayon. Wala nang bangko. Friday ngayon. Monday, holiday naman talaga. Okay. Sige, ganito po. Attorney, Tuesday po, ibibigay po yung kanilang sahod. Sasamahan namin sila. Pagdating ng Tuesday, wala po silang sweldo. Believe me, believe you. Ipatatawag ko po yung PAGCOR. Kasama na po yung magkakaroon ng Senate hearing. Sigurado yan, Senator. I assure you, my commitment. May commitment. I will talk to your staff. Paano po yung 13 month namin? Kasama na yung 13-month pay, ha, attorney, sir? Kung sinabi niyo po, Senator, ibigay po natin. Very good, very good. O, sige po. So, 13-month pay. Punta kami sa office niyo. Sana po, attorney, totoo na po yung mga sinasabi niyo. Ano po? Since terminate po kaming lahat, may makukuha pa po ba kaming ibang ano? Kasi terminate po kaming lahat. Sige, kausapin natin si Attorney Mirazol. Sir, yes, sir. Okay, po. since terminated daw sila, bukod dun sa 13-month pay at mga sweldo nila, meron daw sila iba pang pwedeng makuha, Attorney Mirazol? Yung kung ang pinag-uusapan po damages for illegal dismissal, that will be a subject pag meron trial. Pero if kung nasa sa kanila, they can demand naman po ng additional, no? Pero kung depende rin po sa company if papayag po sila. As we also encourage naman po ang settlement. But if not po, yung lang po yung talagang back pay at saka yung mga 13th month pay, prorated na 13th month pay. Yun po yung makukuha nila po. Okay, sige po. Attorney, anong gusto mo? Diyan sa opisina mo o doon lang siguro sa Dole? Doon na lang magbayaran para sigurado, Attorney? O sige, sa Dole na lang po. Sa Dole. Ibibigay po namin sa inyo yung location ng Dole. Attorney Mirazol, saan bang pinakamalapit na Dole sa sa Quezon City? Sa ano bang lugar yung casino? Sa Arcadia po, sa aming Quezon City Field Office. Sige po, sa Tuesday, bibigyan ko po ng instruction ng aming director doon na we will receive the complainants as well as the employer's representative na lang po or mismo si attorney. Meron daw po sa Quezon Avenue, ma'am? Opo, doon po yung aming office. Sige, doon na lang po tayo magkita-kita, ma'am, sa Tuesday, ha? Sorry, pagsabihan niyo lang po yung tao niyo doon. Yes, si aming director po, pagsasabihan ko po. I will give instruction po. Opo.
Attorney Mirasol, maraming salamat po, madam. Kung pwede 3 o'clock on Tuesday. Tuesday, 3 o'clock. Sige, 3 o'clock Yes, Tuesday. para Pakiready na po ha. Huwag cheque, baka tumalbog eh. Cash ha? Yan, Senator. Okay, very Yan. good. Thank you, Senator. Thank you po. Magandang hapon po, Attorney Roleda, sir. Magandang hapon sa iyo. Mabuhay ka, Senator. God Opo. bless you. Thank you. May request ng mga netizen, face reveal daw. Oh, Hindi po sa amin galing yan, ma'am. mga netizen yan. Kung gusto nyo pagbigyan. Oh, malay nyo, baka may kukuha sa inyo dyan ng ano, Okay na yun. magbigyan ng work. Binigay na nila yung ano. Oh, pakitang ka lang. Oh, ba't kayo naiya? Ang gaganda nyo. Oh, ang gaganda nila. Oh. Ayan, doon sa mga netizen, ikaw pa isa. Oh, isa. Ayan. Ganon din yung last time na nagreklamo, magaganda. Afo. Lahat ng mga dealers ng casino ni Attorney Dan, anong pangalan to? Puro may magaganda. Oh. Yan, Attorney Dan Roleda. Ayan sila. Ayan na, oh. Face rebuild na. Face rebuild na. Napagbigyan kay mga netizen. Ayan na, mga netizen, nagpipiesta na sa tuwa. Ayan. Sige ma'am, mga ma'am. 3 p.m., sasama namin kayo, 13-month pay at lahat ng back pay, ibibigyan at 100%. Thank you po. Okay. Thank you po. Pag hindi niya ginawa yun, then patatawag ko yung PAGCOR, gigisahin siya ng PAGCOR, tatanggalan siya ng lisensya. Okay? Kasi Thank you sabihin po. ko pa ulit-ulit na lamang. Thank you po. Thank you po. May mga pamasahe kayo? Okay? Bigyan ng pamasahe sila ano? Sige, sir. Sige po. Oh. Thank you po. Sige, kaming bahala. Salamat po ng Thank you Pamasahe so niya much. pagpunta, hindi pamasahe para magkita-kita doon sa Apo. Quezon Avenue. Apo. Sige, Thank you ma'am. po. Thank you po sobra. Thank you po. Thank you. Okay, sige. Salamat po.